Bakit hindi ka pumunta pagkatapos? Yuren, sobrang hinangaan kita. Nagsumikap ako para sanagin ka. Bigyan ka na pinakamataas na antas ng mga proyekto. Ito ba yung upang hayaan kang bumalik? May baby ka pa sa bahay? Pasensya na po. I'm so sorry. Ikaw isang batang babae na nagmula sa isang bundok. Wala kang family background. Sa halip na magsumikap habang bata ka pa, ikaw ay umuwi at nagkaanak. Kapag gusto mong bumalik, wala ka na lugar ngayon. Mayroon ka na ngayon, ang lahat ay titigil sa pag-iiral. Yun lang. Pinipilit mo pa bang umalis? Teacher, ang pagkakaroon ng anak ay napakahalaga sa akin. Sorry talaga. Sa susunod. Pinapahiya mo talaga ako! Alis! Alis! Paumanhin. Wala. Masyadong pagod ang industriya ng disenyo. Alam mo rin na wala akong mabuting kalusugan. Sa tingin ko, ang pagtatrabaho ng simple ay mas bagay sa akin. Ganun ba, Weiwei? Wala kang tinatago sa akin? Ano ang may tatago ko sa'yo? Nagpapanggap ka pa rin sa akin. Kung hindi ko lang ito nahanap ng patago, hindi ko alam hanggang kailan ko ito itatago sa dilim. Weiwei, alam mo naman ang ugali ko. Ayoko na pinagtaksilan ako ng iba. Kung isang araw na lamang kung pinagtaksilan mo ako, talagang tatalikuran kita. Bakit mo sinasabi ang mga bagay na ito? May natuklasan ba siya? Ninyan, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, Weiwei. Si Professor Song ay isang pediatric cardiac surgeon. Dapat may paraan siya. Pagkatapos ng paunang pagsusuri, sa tingin ko, posible ang operasyon. Ngunit ang pagkulubhan ng kanyang kalagayan ngayon, hindi na angkop ang minimally invasive sa operasyon. Ang mungkahi ko ay direktang buksan ng kanyang dibdib. Buksan ng dibdib? Mataas ba ang tsansa ng tagumpay? Kung ako ang surgeon, ang rate ng tagumpay ay maaaring kontrolin sa 70% o higit pa. 70%? Hindi rin mababa yun. Professor Song, simulan na natin. Di ba sabi ko dapat may paraan? Okay, kung walang ibang opinyon ng pamilya, maghanda upang ayusin ang operasyon sa susunod ng 2 araw. Okay. Sir, maraming salamat sa pagkakataong ito. Kung hindi ikaw, hindi ko mahanap si Professor Song. Salamat sa exemption. Sana magising ka kahit konti. Tuluyan kang lumayo kay Lu Zixing. O ipaglaban mo yung sarili, hindi ka mabuti o masama. Tulad nito, ang isang mabuting tao ay hindi maituturing na isang masamang tao. Ginawa ko ito para sa iyo. Pag-isipan kong mabuti ang sasabihin mo. Pag-iisipan ko itong mabuti pagkatapos na kumpleto ni Nini ang operasyon. Miss, dumating na yung pagkakataon. Oh? Makalipas ang 2 araw, ang anak ni Shen Yue ay isasailalim sa operasyon sa puso. Napakahusay. Ang operasyon ay likas ng mapanganib. Normal na mangyari ang anumang aksidente sa daan. Walang magdududa dito. Shen Yue, huwag mo akong sisisihin sa pagiging malupit ko. Nasa mabuting kalooban ako. Bakit hindi ka kumanta? Hindi ako interesado. Anong masarap na pagkain ang gagawin mo? Hindi ka ba marunong magluto nito sa sarili mo? Lahat ng masarap gusto kong kainin. Nasa mabuting kalooban ba ako ngayon? Gumawa ako ng 2 ulam pero walang kinalaman sa iyo. Abogado Lu, huwag masyadong sentimental. Nagbago ka na, hindi ka pa nagsasalita ng ganito. Palagi kang nakingiti sa oras na iyon. Lawyer Lu, kung gusto mong maging komportable, mangyaring lumabas at tumiko sa kaliwa para hanapin ang pulis. Wala akong ganitong serbisyo dito. Ang relasyon ko sa pulis. Asheng, nakabalik ka na ba galing sa trabaho? Anong mali? Anong meron? May bagong barbecue restaurant sa malapit. Gusto kitang tanungin kung gusto mong sumama. Medyo busy ako kanina. Sa susunod na araw na lang. Okay, magpaka-busy ka muna. Hindi na kita iistorbuhin. Ashing,
Hindi ka nagsisinungaling sa akin noon. Ngayon ka pa nagsimulang magsinungaling para sa babaeng yun. Wala akong pakialam. Hindi kita sinisisi. Dahil malapit na kitang aagawin. Ayos lang, magiging okay ka. Huwag kayong mag-alala. Umupo muna kayo dali. Naniniwala ko na magkakaroon ng isang mabuting balita sa lalang madaling panahon. Tara. Direktang lagdan. Masyadong mabilis ang coagulation. Masyadong mabagal ang sirkulasyon ng extracorporeal. Gansu number 18. Hindi maganda. Pagawaran ng ate ng pasyente. Biglang nagkaroon ng malubang patuloy ng pagbaba ng pressure ng dugo. Hindi dapat. Paano tumugon sa mga bagay? Anong dapat gawin natin, Professor? Huwag magpanik at abisuhan ng pamilya ng pasyente na mag-isa. Ang iba ay patuloy ang paghahabol sa kanila. Nandito ba ang mga kapamilya ng bata? Nanay niyo ako. Paano ang operasyon? Itang hindi inaasahan ang nangyari sa operasyon ng pasyente. Napakadelikado ng sitwasyon. Ang mga kawalan ng medikal ay nagsisikap na iligtas. Ito ang abeso ng ahensya. Ngayon kapag humingi ng leave. Diba? Sabi ng mataas ang probability of success. Diba sabi ko walang aksidente mangyayari? Paano biglang naging ganito? Maraming mga aksidente sa panahon ng operasyon ay hindi mahulaan. Ang magagawa lang namin ay subukan ang aming makakaya para iligtas mga miyembro ng pamilya mangyaring hagdan sa lalong madaling panahon. Susubukan namin ang aming makakaya. Huwag dapat matakot. Dapat malakas ka. Punasan ng pawis. Ang mga vital signs ay sa wakas matatag na. Dr. Lee, maaaring tahiin. Kumusta ang operasyon? Okay lang ba siya? Matatag na ang vital signs. Tagumpay din ang operasyon ng diaphragm. Oh, Tara, punta tayo sa opisina, may sasabihin ako. Miss Shen, maaaring tumawag ka kaagad ng pulis. Professor Song, anong nangyayari? Makinig ka sa akin. Ang thoracotomy ay nangangailangan ng sirkulasyon ng dugo sa labas ng katawan. Kaya nagkaroon tayo ng mga pasyente na itinurok sa therapy, anti-coagulation at anti-infection. Ngunit ang operasyon ay nasa kaligitnaan ng oras. Biglang pakibigo sa atay. Ito ay halos isang imposibleng sitwasyon sa klinikal. Maliban kung may mali sa inekson na heparin. Siyempre, sinyan ngayon, ang valve surgery ay medyo tagumpay. Ngunit, gaano kalaki ang epekto sa atay? Karagdagang pagsubok at pagsusuri ay kinakailangan. Natatakot ako na hindi magiging maganda ang mga bagay. Sinong pumatay na 1,000 hiwa? Napaka-irresponsable. Puntik nang patayin ang buhay ng apo ko. Hindi ito aksidente. Aksidente man o hindi, kailangan muna ipaalam sa pulis para ma-seal ang ospital. Upang maiwasan ang mga may katuturang responsableng tao. Tumawag tayo ng pulis. Anong meron? Dumaan si Miss Shan sa investigasyon ngayong umaga. Meron talagang nagpanggap na nurse. Pumasok sa ospital. Karamihan sa surveillance camera. Kaya lang, sobrang ingat ng kabilang partido. Nagsuot ng maskara. Hindi pa posibleng matukoy ang mga tampok ng muka ng ibang tao. Nandito pa kami. Ang sangkap ng oxaliplatin ay nakuha mula sa gamot. Nagdulot ito ng tsak na pinsala sa panggana ng atay at bato. Ang konsentrasyon at dosis na na-inject ng kalaban ay partikular na malaki. Napakabata ng anak mo. Yun ang dahilan kung bakit nagiging sanhit na pagkabigo ng atay. Una naming natukoy. Ito ay isang kaso na sinasadyang pinsala. Mamang pulis, mangyaring sigurado na mahuli sila. Mangyayaring matitiyak. Hindi pa pakawalan ng pulis ang sinumang kriminal. Ngunit mangyayaring tandaan, hindi ko kailanman naglalagay ng anumang sama ng loob sa sinuman. Wewe, alam mo naman ang pagkatao ko. Ayaw ko ng pagtataksil ng iba. Ako, kung isang araw makita kung pinagtaksilan mo ako, talagang tatalikuran kita. Ikaw ba yan, Chin? Salamat, pulis. Babawi ako sa susunod. Sa sandaling magkaroon ng anumang aabisuhan ka namin sa lalong madaling panahon. Hey, Miss Shan, lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa atay ni Nyan Nyan. Paano ang kalagayan niya, Doc? Hindi maganda. Masyadong malubhang pinsala sa atay ni Nyan Nyan.
Kita mo, karamihan sa kanila ay mukhang tofu. Sisira sila kung hindi ka mag-iingat. Ang pag-andar ng hematopoietic ay lubhang naaapektuhan. Hindi banggitin ang epekto sa pang-araw-araw na buhay. Sa anumang oras, may posibleng magbanta ng buhay. Ano ang maaari mong gawin? Nakatutok ako sa puso. Sa atay ay maraming pananaliksik. Pero based sa common sense, ang pinakamagandang paraan ngayon ay magkaroon ng liver transplant. Maaari kang makipag-ayos sa ospital para sa mga detalye. Sige, alis muna ako. Salamat, Professor Feng. Saan ka galing kagabi? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Kinakausap kita! Alam mo bang pagod na ako? Pwede bang itigil mo na ang pang-iistorbo sa akin? Suriin mo ito para sa akin. Kung anong nangyari kay Shen Yue. Alam mo bang pagod na ako? Pwede bang itigil mo na ang pang-iistorbo sa akin? Mr. Lu, may bagong komisyon. Ang kabilang partido ay nangangailangan sa iyo na personal na pumalit. Gusto mo bang tignan? Hospital ng Union. Bandang alas 8 kahapon ng umaga, isang tao ang nakasuot ng pang-nurse na pumasok sa ospital ng Union para sa isang pasyente na isa sa ilalim sa operasyon. Nag-inject ng maling injeksyon, sanhi ng isang malubhang medikal na aksidente. Sa kabila ng matinding pagsisikap sa pagsagip, pansamantalang wala sa panganib ang pasyente. Ngunit maaari rin itong magdulot ng malubhang pinsala sa atay. Ano ang apila ng ospital? Ang ibig sabihin ng ospital, handang kumuha ng responsibilidad para sa hindi magandang pangangasiwa, bayaran ng pasyente. Pero ayoko nang lumala pa, nakakaapekto sa reputasyon ng ospital. Kaya maaaring hilingin sa iyong kinatawan na lumapit at ang pamilya ng pasyente ay nakipag-ayos. Susubukan panitilihin itong pribado. Okay, bumalik ka na. Kipag-appointment ng ospital sa pamilya ng pasyente. Ngayong 5 PM meeting, mangyayaring dumating sa oras. Oo, alam ko. Ang kabilang partido, ang abogado pinadala si Lu Jixing pala. Hindi ko siya pwedeng makausap. Ipaubaya ko na lang siya sa iyo. Yususa? Nasaan ang pamilya mo? Kaibigan lang ako ng pamilya ng pasyente. Gusto kong kausapin ang ibang miyembro ng pamilya ng pasyente. Ako ang kinatawa ng mga miyembro ng pamilya. Naglilibot na naman ang paningin. Umikot na naman ang mga mata mo. Nagpapanik ka ba? Nagkakamali ka. Tama ako. Hindi ito ang ugali na nakita mo sa akin noon. Bakit ka pumapatay ng tao? Kung anong pinagsasabi mo, baka nasa maling upuan ako. Alis mo na ako. May sakit ka ba? Lulu. Kakatawag lang ng ospital. Sinabi ng pamilya ng pasyente na umiling ng pagpapalit ng abogado. Kung hindi ay tinatanggihan ko siya. Baka may masabi akong masaktan siya. Hindi ko man lang nakita ang kabilang partido. Paano nangyari yun? Ito ay kakaiba. Maaaring ipakita sa akin ang detalyadong ulat. Oo. Ito ang bagong pinadalang impormasyon mula sa ospital. Tingnan mo sa loob, mayroon ding mga larawan ng pasyente. Yan. Alam mo itong maliit na pasyente. Kamukhang-kamukha mo siya. Kung hindi pa kita kilala at hindi pa kasal, nagdududa pa nga ako kung anak mo ba siya. Anong pangalan ng kanyang ina? Naisip ko, sa tingin ko. Meow Meow isang bihirang apelyido. Oh, naalala ko na. Shen Yue. Oh, tama. Tawagin mo si Shen Yue. Uy, Lulu, saan ka pupunta? Shen Yue, binigyan mo ako ng anak. Wala.
Ano pa bang sinusubukan mong itago? Si Nyen yan. Anak ko siya, di ba? Akin lang si yan. Wala itong kinalaman sa'yo. Ayoko mag-alaga ng bata. Lumabas tayo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Musician. Yan ang sabi mo. Ito ay isang hindi kahihiyan. Di ba sabi ko sa'yo? Anong iniisip mo? May kasama ka ba sa opisina ng nabuntis? Nandito ako, gusto kong magkasama tayo araw-araw. Magbubuntis din ba ako? Huwag ka masyadong mag-isip. Bata ka pa. Hindi mo na natin pag-uusapan tungkol sa pagkakaroon ng anak. Diba sabi ko sa'yo? Ayaw mo lang. Tanungin mo ang sarili mo. Naisip mo na ba na lagi tayong magkasama? Naisip mo na ba na magkaroon ako ng anak? Papalitan ba ako sa puwang? Hanggat babalik si Shishi, kailangan ko magbigay daan, di ba? Kaya pala humingi ka ng pera sa akin para ibigay sa anak mo. So ano? Paano kung hindi? Sabihan mo ako ng diretso. Bakit ang lakas ng loob mong mang-abala? Ikaw at si Shishi ay muling nagkita. Akin lang ang bata, wala itong kinalaman sa iyo. Ako ang ama niya. So ano? Hanggat kumalaban ako hanggang kamatayan. Kahit na magsagawa ka ng paternity test ng pribado sa ilalim ng batas, ganoon din ang aking kapalaran. Abogado Lu, hindi ko kailangang ipaalala sa iyo ang tungkol dito. Kailan ka nagsimula mag-aral ng abogasya? Salamat sa iyo, Attorney Lu. Kasama kita sa lahat ng mga taon na ito. Marami akong natutunan. May natutunan din akong mababaw na bagay. Ikinukumpara ko lang ang sarili ko sa iyo. Ano ba talagang gusto mong gawin ko? Ayusin ko muna ang mga gamit ko bago ako umuwi. Umalis ka na sa bahay ko. Wala na akong gustong gawin sa'yo. Pag-uwi ko, inayos ko ng mga gamit ko at tumabas ng bahay. Wala na akong gustong gawin sa'yo. Hindi ba ito ang sinulat ni Shishi sa akin noon? Napakaganda na iyong mga mata. May maaraw at maulan na araw at buwan sa loob. Bundok, ilog, ulap, ambon, bulaklak at ibon. Pero mas magandang paningin ko dahil sa mas magandang mata ko nandito ka. Paano kita makikilala? Sa aking pinakamagandang sandali. Dito ako nagdarasal na 500 na taon sa mga kasulatang Budista na maikasal tayo. Pagkatapos ay ginawa akong puno ng Buddha, lumalaki sa tabi ng kasada na dapat mong madaanan. Ang mga bulaklak ay maingat na namumulaklak sa sikat ng araw. Ang mga bulaklak ay ang lahat ng aking pag-asa para sa mga nakaraang buhay. Habang papalapit ka, pakinggang mabuti. Ang nanginginig na gabi ngayon, ang hili ko sa paghihintay. Tingnan ang tanawin ng tagsibol sa madaling araw at ng mga ulap sa dapit hapon. Nakaupo, namimiss kita. Puno ng sayang puso ko pero hindi kita kilala. Lucy Sheng? Anong ginagawa mo? Kahit pinagalitan na kita dati, ngunit ang pagpatay ay labag sa batas. May tatanong lang ako sa'yo. Ang iyong paboritong inumin ay caramel chicken jelly. Tataka ako kung ang lasa ay nagbago sa mga nakaraang taon. Hindi ko ba naisip na magiging mabait ako sa'yo? Gusto ko lang magtanong sa'yo ng mga katanungan. Sabihin mo sa akin ang isang bagay. Bakit bigla mo na lang akong kinakainisan dahil magaling akong maglingkod sa'yo? Galit ako sa'yo.
Nasa husang gulo na si Lawyer Lou. May kasabihan. See it her, but don't tell the truth. Gusto kong malaman kung anong nangyari kay Shan Yue. Nangyari ito, tanong mo sa akin. Pwede mo rin itanong sa girlfriend mo. Anong ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin nito? Nakasama mo na silang dalawa. Hindi mo man lang napansin. Malamang hindi mo ito mahahanap. Kung tutuusin, napaka-charming mo, Lawyer Lou. Palagi kang hinahabol ng mga babae. Paano ka humingi ng abogado? Gusto ko lang malaman ng totoo. Bakit parang ibang tao ako bigla? Kaya alam mo lahat. Oo, sinulatan ka ng love letter noon. Ang tanong, ang taong nakikipagpalitan ng mensahe sa iyo ay si Wewe. Walang kabulang Lucy Sheng. Isa kang nangungunang estudyante. Hindi mo na kailangan isipin ito. Clueless level lang yan. Anong magagandang salita? Pag umuusap kung maaari mong isulat. Huwag na lang pag-usapan ang filosofiya ng buhay niya matukoy ang pagkakaiba ni Zongko at Likoy. Pero bakit? Lucy Sheng, may 6 na tao sa dormitory namin noon. Si Wewe ang pinakamatanda. Isang mabuting tao. Masaya akong makakasama ang lahat. Simula no, mapalapit siya kay Jingxi. Nawala sa kanyang lahat. Alam mo ba ito kung bakit? Dahil kaya mapanggap ni Jingxi. Dahil kulang sa pagmamahal si Wewe. Masyadong malungkot. Halatang gusto ka rin niya. Ngunit naging isang ghostwriter. At tinatamasa ni Jingxi ang lahat. Pero nakuha ko lahat ang nararamdaman mo. Hindi ko alam na si Weiwei yon. Ang gusto ko yung makipag-usap sa akin yung mga sulat. Ang babaeng nagpapalitan ng mithiin at katotohanan. Anong silbi ng pagsasabi mo sa akin ng totoo mong nararamdaman? Hindi kita gusto. Naiintindihan ko. Salamat. Mali. Lahat ay mali. Sheng, ang kaibigan ng aking ama ay nagpadala sa akin ng ilang kahon ng alimango. Tinahan kita ng isang kahon. Nasa bahay ka ba? Pagbuksan mo ako ng pinto. Hindi na kailangan. Hintayin mo ako pagbalik ko. Sheng, iligay ko muna ang mga alimango sa refrigerator para sa iyo. Sandali lang. Anong mali? Naalala ko na sinulatan mo ako nung ako'y nasa paaralan. Binanggit mo sa sulat ng iyong pangarap. Anong naramdaman mo? Napakaraming taon na nakalipas. Hindi ko na rin maalala. At saka, paano nga ba siseryosohin ang isang childhood dream? Pero ang pangarap na impresyon, ang isinulat mo sa iyong sulat noong panahong iyon ay gusto mo maging isang nangungunang taga-disenyo? Oo. Sa tingin ko ay sumulat ako sa iyo. Matuto tayo ng design. Pangunahing iisipin ang lahat sa internet. Pero parang ngayon lang ako nagkamali. Ang isunulat mo sa iyong liham ay umaasa ka ng tahimik at masayang buhay. Tahimik ang mga taon. Sheng? Alam mo ba kung ano ito? Ito. Hindi ito oras ng kolehiyo. Sinulatan ba kita ng sulat? Tingnan mo ang sulat kamay. Bakit parang kay Weiwei? Di kaya ay palihim niyang kinopya ang sulat namin? Sheng, ay ilang letra lamang. Hindi mo ko dapat pagdudahan dahil sa credit ko. Walang maipaliwanag mga liham na ito. Tsaka hindi ko talaga alam kung ano nangyayari. Masyado ka bang nagsisinungaling kahit ikaw mismo naniniwala sa sarili mo? Huwag mong kalimutan na ako isang abogado. Hindi ko babalaan ang ahas sa damuhan. Isang test paper na may buong score na 150. Magmura ka. Sigurado bang ikaw nagsulat sa mga liham na yon? Bulag ako sa simula. Gusto ko, siya lagi yung kausap ko sa sulat. Ang babaeng pinaglaho, ang kaluluwa. Matagal na kaming tapos. Sheng, huwag kang umalis.
Inamin ko na hiniling ko sa mga sundalo ko na sulatan ako na ng mga nag-letter. Hindi tamang ginawa ko. Ngunit, palagi kitang tinatrato ng parehong taos-puso sa napakaraming taon. Ang tanging taong mahal ko ay ikaw. Tama na! Kung anong makukuha mo sa pagsisinungaling ay dapat mabayaran sa huli. Ashing, mahal na mahal kita. Ako ay naging isang masamang tao para sa iyo. Kaya, hindi ako papayag na kukunin mo ito. Dok, pwede bang magsagawa ng liver transplant para kay Ninian? Ito ay sanhin ng operasyon sa iyong ospital. Hindi mo ito makakalimutan. Nais din namin magsagawa ng operasyon sa bata sa lalong madaling panahon. Hayaan siyang gumaling kaagad. Ang aming ospital ay walang angkop na mapagkukunan ng atay sa ngayon. Sa iyo, hindi magkatugma ang atay. Nakalimutan kitang tanungin. Alam mo ba kung nasaan ang biological father ng bata? Ang uri ng dugo ng isang bata sa pangkalahatan ay hindi sumusunod sa ina. Sumunod ka na lang sa tatay niya dahil hindi magkatugma ang uri ng iyong dugo. Ang ama ng bata ay hindi dapat gawin ito. At mula sa pananaw ng isang doktor, inire-recommend din namin ang pakikinig sa parehong bagay. Ito ay tiyak na magiging mas makatuwiran. Gumamit ng isang salita upang ilarawan ang tulad sa iyong isipan. Aling salitang ito? Soulmate. Patay na siya. Sorry, hindi ko alam. Wala. Magtanong sa ospital. Isang bagong gamot para kay Lillian sa lalong madaling panahon. Sige. Pasensya na po. Paano ngayon ang pisikal na kalagayan ni Yan? Ito ay privacy ng pasyente. Sorry, hindi ko ito masasabi sa'yo. Paumanhin. Wala ko nito. Lilinawin ko. Ako ang abogadong iniimbitahan ng iyong ospital para mas maging maayos ang negosasyon. Kailangan kong malaman ng maaga ang kalagayan ng pasyente. Ang puso ni Yan ay pansamantalang nasira pagkatapos ng operasyon. Walang malaking problema. Malubhang pinsala sa atay sa panahong ito. Kailangan ng transplant agad. Ngunit ang ina ng bata at uri ng dugo at atay hindi magkatugma. Ang ospital ay walang angkop na pinagmumula ng atay sa ngayon. Narinig ko rin sa nanay ng bata, ang kanyang ama ay pumanaw na. Ang ospital ay walang ibang solusyon sa ngayon. Gagawin ko ang lahat para makabawi. Sinabi niyo ba talaga sa mga tao na namatay ko? Shenhui, galit na galit ka ba sa akin? Okay, naiintindihan ko. Salamat. Ninian. Dapat malakas ka. Ninian, dapat kumapit ka. Ako ang tunay na ama ni Yan. Gamitin mo ang atay ko. Talaga? May willing ba talagang mag-donate kay Ninya? Malapit na maging handa si Ninya. Oo, maliligtas ang kabilang partido at si Yan. Tapos, gusto kong tanungin ang taong iyon kung sino ito. Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Pero may request ako. Huwag mong sabihin ang bagay na ito. Yan ang isagot mo kay Shenhui. Ang aming ospital na nagpapatibay ng isang patakaran para sa donasyon ng organ. Hindi alam ng alinmang partido ang pagkakalinlan ng kabilang partido. Kung hindi, magdudulot ng gulo sa ating pamilya. Merong maraming mga hindi ginustong epekto. Okay, naiintindihan ko. Salamat, Doc. Sabi ko na nga ba, ayusin mo lang mga gamit mo bago ko bumalik. Mag-usap tayo. Parang wala na tayong dapat pag-usapan. Alam ko na. Ikaw sumulat sa akin. Kaya gusto mo humingi ako ng tawad sa'yo? I'm so sorry. Hindi dapat ako nagsinungaling sa'yo noon pa. Maniwala ka man o hindi, palagi ko ito gusto. Ang babaeng sumusulat sa akin. Akala ko palagi kong binabalaan ng taong iyon. Lucy Sheng. Kung mismo na. Inamin ko na mahal kita noon. Kaya nagsikap ako para dito. Binayaran ako ng malaking halaga. Pero gising na ako ngayon. Ayokong magpatuloy sa ganito. Nagsinungaling muna ako sa'yo. Hindi mo kailangang makonsensya. Palampasin na lang natin to.
Wala na ba talaga akong pagkakataon pa? Nag-abala ka pa. Okay. Iniisip ko lang na dapat kong linawin sa'yo. Gusto kong malaman mo. Ang pakiramdam na binigay mo sa akin, ito ay hindi isang walang laman na kagalakan. Nagkamali lang ako kapag tayo ay magkasama. Hindi naman sa hindi kita mahal noon. Ako lang ang hindi umamin dahil yan ang sisira sa pagmamahal sa puso ko. Kung alam ko lang na ikaw yung taong iyon. Hindi ko inaasahan. Ang unang beses na marinig ko ang salitang pag-ibig galing sa'yo, simula na maghiwalay tayo, hindi masyadong masakit. Mas mabuting sabing maghiwalay na lang dahil hindi mo pa ito opisyal na tinanggap. Paumanhin. Wala nang kailangang pag-usapan pa. Nagustuhan mo si Lucy Shin sa loob ng maraming taon. Ngayon sa wakas na nakita na niya, naintindihan ko rin na ang taong gusto mo noon paman ay siya. Pero tinanggihan mo siya. Bakit? Pagod na ako. Ayoko magsalita ng kahit anong nararamdaman ngayon. Ayoko nang umibig. Gusto ko ng kapayapaan. Pero matagal mo na siyang gusto. Hindi ba murang sumuko ngayon? Hindi ito problema. Hindi ba? Kapag pagod na pagod ka? Ako ngayon, nawala lahat ang lakas ko. Tulad ng sinabi mo, sumuko ng tuluyan. Humanap ng dahilan at babala para lumaban. Pinili kong maging masinsinang sumuko. Well, itong magaling kong kaibigan. Binabati kita sa iyong bagong buhay. Miss Shan, handa ng operating room. Maaaring simulan ng operasyon. Salamat, nurse. Mister, ngayon ay kukuha kami ng isang piraso ng iyong tay para sa liver transplant sa batang iyon. Maaari mo bang kumpirmahin ang ito? Okay. Magsisimula ng operasyon. Kunin mo ito. Bigay mo sa akin ng panistis. Dok, kamusta siya? Naging matagumpay ang operasyon. Ang pasyente ay kailangan pa ring obserbahan ng ilang sandali. Maaari kang magpagamot pagkatapos mapanood ito. Kailangan pang bumalik ng pasyente sa ward para sa pagmamasid ng ilang araw. Pansamantala muna kayong hindi makakadalaw sa kanya ngayon. Bumalik ka bukas. Salamat, Doc. Ito ay wala kong masyadong pahinga sa mga nakarang araw dahil sa iyong mga iniisip. Magpahinga ka na at bumalik ka bukas. Salamat sa pananatili sa akin ng mga araw na ito. Bakit ang galang mo? Pagkatapos ay bumalik na tayong lahat at magpahinga ng mabuti. Magkita tayo bukas. Sige. Lucy Sheng? Pagod na talaga ako at nag-hallucinate. Bakit siya nasa ospital? Nakahiga pa sa ospital. Mukhang kailangan ko na talagang bumalik at matulog ng mahimbing. Ashing, nagdunit ka pa talaga sa putang iyon. Hindi ako papayag na agawin to ng mag-ina niya. Bibigyan kita ng 5 milyon. Hanapin ang babaeng nagangalan siya ni Yue. Patayin mo siya sa pinakamalungkot na paraan. Nasaan ako? Ano to? Bomba? May tao ba dyan? Tulong! Tulong! Kahit sino! Hoy, huwag mong bitawan. Huwag mong bitawan. Ito ang controller ng bomba. Hanggat bumitaw ka, sasabog agad ang bomba sa iyo. Shush! Nakakagulat ba? Shush! Anong ginagawa mo? Pabayaan mo na ako. Anong gagawin ko? Shan Yue, tinuturo kitang bilang matalik kong kaibigan.
Ibinahagi ko ang lahat sa iyo. Sinasabi ko sa iyong lahat ng mga sekreto ko. Hindi mo lang inagang lalaki ko at nanganak ka pa ng kaunting kasamaan. Alam ko lahat. Akala ko lang hindi na tayo magkaibigan. Sana mamatay ka na. Pero pinagtagsilan at pinahiya mo ako ng ganito. Hindi ko gusto nito isang masayang kamatayan. Nakita mo ba ang bombang oras sa iyo? Meron itong dalawang paraan ng pagsabog. Basta ilabas mo yung controller. Sasabog agad ang bomba. Kahit na kaya mo panatilihin itong mahigpit, pagbibilang ng kamay, kapag umaabot na sa 0 ang bilang, sasabog pa yan. Gusto kong makita kang mamatay sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Gusto kong makita kang tumawa kay Nian bago ka mamatay. Sobrang kakaiba. Sa ganitong paraan lang maibsan ang puot sa puso ko. Sa katunayan, ang mga bagay hindi tulad ng iniisip mo. Nakipaghiwalay ka na kay Lu Zixing nung may asawa ka na rin. Tumahimik ka! Kahit break na kami ni Ashing that time, hindi siya isang tao na maaari mong isipin at madamay. Pero hindi ko siya gusto. Sa katunayan, hindi ko naisip na agawin ng kahit anong mula sa iyo. Nakuha mo lang siya. At hindi mo siya pinapahalagahan. Nag-abroad ka, nagpakasa at nagkaroon ng mga anak sa ibang pagkakataon. Naisip mo ba siya? Dapat mong tanungin ang iyong sarili. Inilayo ka ba sa kanya? Tumahimik ka! Naisip ko lang na sinabi mo ito para maantalang oras. Maghintay na may magligtas sa iyo. Hindi ako mahulog sa iyong pakulo. Nandito ka lang naghihintay ng kamatayan. Jingshi? 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 Jingshi! Palisin mo ako dali! Bawal para sa'yo nang gawin ito! Jingshi! May tao ba? May tao ba? Kalahating oras lang umalis ang direktor ng doktor. Siya at ang kanyang kapamilya ay hindi pa dumarating. Sasabihan ko na po. Bakit wala pa si Weiwei? Hindi maabot ang tawag. Saang lupa ka napunta? Lu Zixing, anong ginagawa mo sa ospital? Nasaan si Weiwei? Alam mo ba kung nasaan siya? Nandito ako para magsagawa ng surgery. Katapos lang ni Nian sa transplant surgery. Nasa ospital sila. Paano mo nalaman na kaka-opera lang ni Nian? Kalimutan mo na, hindi ko mapigilan. Wala si Shen Yue dito. Hindi ko siya makontak kahit anong gawin ko. Wala siya dito. Maaari mo bang sabihin sa akin ang mga detalye? Hahanapin ko siya agad. May tao ba dyan? May tao ba? May tao ba? May tao ba? Tumigil ka sa pagsigaw. Walang darating para iligtas ka. Hindi ko inaasahan na patuloy ka pa rin kumakapit. Dapat ba kitang purihin sa iyong pagpupursige? O dapat ko bang sabihin na ikaw ay sakim sa buhay at ako sa kamatayan? Sa katunayan, ang lahat ng ito ay hindi pa huli. Huli na siya, Yue. Dumating tayo sa puntong ito. Ngayon, ikaw o ako ang mamamatay. May isang oras pa. Patuloy ka lang sa pagkikibaka hanggang sa iyong kamatayan. Hihintayin kung sandali na ikaw ay pira-piraso na lang. May tao ba dyan? Halika, niligtas mo ako! Ayoko mamatay dito! May tao ba ba? May tao ba ba? May tao ba ba? Dapat kadahan ako mamatay dito ngayon. Baby. Hindi na kita magkakasama. Paalam. Shen Yue, gusto ko talagang makita mo ito, ang kahihiyan at tinitingnan mo bago ka mamatay. Kung tutusin, mapupunit ka na agad. Lu Zixing.
Huwag pumunta dito! May bomba! Huwag ka pumunta dito! Ewan mo ako! Pumunta ka pa? Ibig sabihin, mahal mo pa ako? Sapat na para sa isang tao. Mabilis kang pumunta. Pumasok ka na sa puso ko. Ashing, napaka-importante talaga mo bang ito sa'yo? Napakahalaga na itataya mo yung buhay para iligtas siya? Dapat ako ang taong halatang mahal mo. Siya ay napakahalaga. Mas mahalaga siya sa lahat ng bagay dito sa mundo. Masyado kang maingay. Mabuti. Piliin mo siya. Tama. Kung gayon, ikaw at siya ay maaari maging magkasama. Basta kung mamatay ka! Ewan mo ko. Hindi kita hahayaang mamatay. Hindi rin ako mamamatay. Nakalimutan mo ba kung sino ako? Naiintindihan ko mga prinsipyo ng mga timed war crimes. Paraan ako para pigilan siya. Ibigay mo sa akin ang remote. Hindi. Magtiwala ka sa akin. Marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Paano ka magiging handa na mamatay? Ibigay mo sa akin ang remote control ng paunti-unti. Ngayon, ibigay mo sa akin ang remote control ng paunti-unti. Hindi. Kung hindi mo kaya, mamamatay ka. Hindi. Kahit mamatay ko, mamamatay ako kasama ka, wala akong pagsisisihan. Mauubusan na tayo ng oras! Tapos, pangako mo sa akin, kung hindi yan gagana, mamamatay tayo na magkasama. Mahal kita. Position! Wei. Patawad. Darating ako sa'yo sa susunod kong buhay. Mahal kita. Position! Lucian! 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 Wei, sa wakas gising ka na. Huwag kang gumalaw. Masasaktan ka. Humiga ka lang. Mayroon kang contusion at minor injuries. Kailangan manatili ka sa kama. Ano nangyari kay Lucy Sheng? Sabihin mo sa akin, dali! Patay o buhay? Sabihin mo, dali! Wei, namatay si Lucy Sheng. Siya? Patay? Tumakbo siya palabas na hawak ang bomba para ligtas ka. Napakalapit ng distansya. Nasusunog na katawan. Walang posibilidad na mabuhay siya. Okay, nakuha ko na. Lumabas muna kayo. Gusto kong magpahinga mag-isa. Huwag kang mag-alala, Wei. Huwag kang mag-alala. May alagaan pa akong ninyan at lola. Hindi ko na ito maiisip. Bakit ka namatay? Bakit ka namatay?
Sinasabi ko noon na si Lucy siyang ay isang baliw. Ilang beses ko pa siyang pinagalitan kasi pakiramdam ko hindi kanya mahal. Hindi ko akalain na katatapos lang niyang manligaw kay Yan. Sinubukan na kitang iligtas at kahit na sa kabutiang palad, ang babala ay kontrolado ng pulis tapos na ng buhay niya. Wewe, okay ka lang? Wala. Wewe, oras na natin. Pwede bang mauna ka at hintayin mo ako? May sasabihin na ako kay Lucy Shen. Oo. Ang mga liham na ito ay sinulat sa iyo nung ako ay nasa kolehiyo. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na ipadala ito sa iyo. Isulat ito sa bawat oras. Bago lahat sila ay dinala at kinopya ni Shishi. Ibinigay sa iyo sa kanyang pangalan. Ako lang walang pangalan na Anino. Wala akong pagkakataong ipadala ito sa iyo habang nabubuhay ka. Ngayon, patay ka na. Susunugin ko ito para sa iyo. Hindi ko alam kung matatanggap mo ito. Itong kantang to lang gusto nating dalawa. Gusto kong basahin ito sa iyo sa huling pagkakataon. Gusto kong tumahimik ka. Parang nawala ka. Ikaw ay nakikinig sa akin mula sa malayo. Hindi ka mahahawakan ng boses ko. Parang lumipad ang mga mata mo. Parang halik. Ang hangin ay nanonood sa iyong bibig. Tulad ng lahat, mga bagay ang pumupuno sa aking kaluluwa. Lumalabas ka sa lahat ng bagay. Pumupuno sa aking kaluluwa. Ikaw ay tulad na isang panaginip, na isang paru-paro sa aking kaluluwa. Para kang mapanglaw. Gusto kong salitang ito. Tumahimik ka. Parang layo mo. Parang nananaghoy ka. Isang umaawit na paru-paro. Tinggin mo ako sa malayo. Hindi maabot ang boses ko. Iwasan mo akong tahimik sa iyong katahimikan at hayaan mong gamitin ko ang iyong pangako para kausapin ka. Ang iyong katahimikan ay kasing liwanag ng lampara. Simpleng parang singsing. Para kang gabi. Malangkot sa gitna ng mga bituin. Ang iyong katahimikan ay pangako ng mga bituin. Malayo at maliwanag. Ang nagustuhan ko sa iyo ay tahimik. Parang nawala ka. Malayo at malungkot. Para kang patay. Isang salita sa oras na iyon, isang ngiti sapat na. At pakiramdam ko hindi totoo ang kaligayahan at masaya. Lucy Shen, patay ka na. Hindi ako maaawa sa iyo. Hindi rin kita iisipin. Baka maiinlat na naman ako sa isang tao. Sigurado habang buhay ako mabubuhay ng ganito. Pero nagkasundo tayo. Welcome kang pumunta dito sa kabilang buhay ko. Huwag kalimutan.